Hello, good morning everyone. Bago tayo mag-start, mag-pray muna tayo. Lord, Father God, in Jesus' name, we thank you, Lord, today for giving me a wisdom to explain this word. There will be a revelation with me, Father God, concerning about faith, Father God. Use my mouth, Father God, to share this, your word, to your people, Father God, through our own understanding, unto your word and your wisdom to give me, Father God. We pray for that in the name of Jesus. Amen. Okay. Good morning, ho. Ang ating topic ngayon concerning about faith. Pagtuo. When we say faith, pag binuksan natin yung mga Biblia natin, makikita natin dyan sa Hebreo 11 verse 1. Hebreo said, faith is being sure of what we hope for, and certain what we do not see. Okay? Natuhan mo ko no, ang isang bagay na hindi mo nakita. In other words, meaning of faith in Matthew 17, verse 20, if you have faith as a mustard seeds, you will say to the mountain, move from here to there. It will be moved. Yung hirap, no? Yung mayroon kang bagay na gusto mo mangyari, kailangan malakas ang pananampalataya mo, faith mo. Kailangan mayroon kang sa puso mo, yung arsenal. Mayroon kang weapons na sa puso mo. Kasi sinabi ni Lord sa Mateo, kahit may pagnampatalaya ka lang sa isang maliit lang na mustard seeds, nothing is impossible for you. Kaya mo ilipat ang bundok sa kabilang bundok. Napala. Even small mustard seeds lang. Now, sa pagbasa ko ng mga kasulatan sa scripture ni Lord, sa Biblia, meron akong nakita doon na sa Mark 5 verse 25 up to 34 concerning about some faith sa isa ka babae, isang woman already suffering 12 years of bleeding. Imagine, ini nga babae, this woman already suffering of bleeding for almost 12 years. Nga he go to many doctors. Dami niya na ang napunta na mga manggagamot, mga doctors na mamahalin. Pupunta sa papagamot siya, ganun pa rin. Still bleeding pa rin ang naramdaman niya sa katawan niya. Hanggat na naubos na yung mga niya, ari-arian niya. Bininta niya na yung mga gamit niya, kalabaw niya, bahay niya, lupa niya. Naubos ng bayad sa mga doktor para lang gumaling siya. Kung sa ngayon, kung sa atin mangyayari yan, o sa reality nakikita ko, pag wala na silang pera o pangbayad sa doktor, ang ginagawa ng tao, pupunta na naman sa mga mga babaylan o mga diyan, magpa-luya-luya, ang dami nga diyan yung mga gagamot nga, yung mga unspiritual, yung tawag nun, papagamot sila doon, sabihin sa kanila, ay naano ka ng masamang espiritu sa puno, kailangan magkatay ka ng isang baboy na itim. Ganon yun. Kaya itong babae, naubos na yung kayamanan niya sa pagpagamot. Wala nang nangyari sa kanya. Ganon pa rin. Isang beses sa Mark 5,
Nung narinig na kasi ng babae ito concerning about Jesus, na si Jesus nagpapagaling ng may mga sakit. Sa isang lugar nila, narinig niya na darating si Jesus, dadaan. So yung babae na to siguro, hopeless na to siya. Nasa gilid na lang siya ng kalsada na wala na. Kikilimos na lang ng makakain niya. Ubos na yung kayamanan niya. Wala nang asikaso sa kanya. Wala mo naman, pag wala ka ng pera, sino pa mag-aasikaso sa'yo? Wala magpapakain sa'yo. Yun ang nangyari sa babae. Nandun na sa isang gilid. Ano na lang, hopeless na, naghihingi nila. Narinig niya sa lugar nila, narinig niya na darating si Jesus. Sumasama yung madaming tao, big crowd. So nandoon siya. Naisip niya, sabi niya, itong tao na to nagpapagaling to ng may mga sakit. Sabi niya, kahit mahawakan ko lang ang sid-sid ng laylayan niya, ang damit ni Jesus, gagaling ako. Yun ang pananampalataya ng babae, napakalaki. Sabi niya sa sarili niya, hawakan ko lang itong tao na to, surely, sigurado, gagaling ako. Kaya nung dumaan si Jesus doon, biro mo ang lawak ng crowd. Masama pang pakiramdam niya. Siksik siya ng siksik. Siksik siya ng siksik, no? Hanggat na nahawakan niya yung ni Jesus. Yung laylayan ba, yung damit. At doon niya naramdaman, nung nahawakan niya, parang naramdaman niya, there is power. May power na lumabas kay Jesus na pumunta sa kanya. Then this woman immediately healed. Iba na yung ramdaman niya. Yung parang dati ang taas-taas ng dugo niya, 180 over 200. Bumalik sa 120 over 90. Parang naging regular na. Parang ganun. Kaya, siyempre, si Jesus naman nagtaka. Nagtanong sa mga disipulo niya, sabi niya, sinong humawak sa damit ko? Sabi naman ng mga disipulo niya, pambira namang tao to. Kitang-kita mo na napakaraming tao. Halos magkabanggaan tayo dito. Magtatanong ka na kung sino naghawak sa'yo. Sabi na gano'n ng mga disipulo niya. Nung si Jesus, umikot ng gano'n, pag ikot niya, yung babae na nag-ano sa kanya, nag-touch sa kanya, nakasalubong yung mata nila. Sabi gano'n. Tapos sabi ng babae, ako yung naghawak sa'yo, sabi niya. Naramdaman ko na parang may power na lumabas sa akin . Ganun yun ang ng explanation ng babae. Kaya dahil sa pananampalataya ng babae, doon siya gumaling . Dahil sa kanyang faith. Ang faith niya na sobrang talaga, sobrang laki na biro mo, naubos na yung mo. Ubos na yung pera mo, wala ka na talaga, wala ka nang matakbuhan. Ganun naman talaga sa buhay ng tao . Kahit sa church namin uubusin mo na yung pera nila sa mga magandang ospital. Pagkatapos, pupunta na ng pastor, doon na magpapahiling. Ganun talaga sa reality. Tsaka pag may pera ka, lakas talaga ng faith mo . Pupunta ka talaga kaagad sa doktor. Ganun yun . Wala kang pera, sabi yung bahala na si Lord. Doon na pag wala ka ng pera, doon ka na tumitibay ang pananampalataya mo. Hindi naman dapat ganun. Lagi naman natin unahin si Lord. Kasi wala naman talagang pinaka-best doctor si Lord . Tulad nitong babae. Biro mo yun, 12 years mo nung naramdaman sa katawan mo yun. Pero isang iglap lang, gumaling siya dahil sa kanyang pananampalataya. Faith. Gusto niyang gumaling. At saka talagang ang faith niya, yun talagang nagpapagaling sa kanya. Kaya sabi ni Lord dito sa Mark 5:34, sabi ni Lord sa kanya,
woman, your faith has healed. Go in peace and pray from your suffering. Amula nang ginambal ni Lord, maglakat ka, sabi niya, ang imo pagtuo, among nagpaayo sa imo. Ba? Kaya, ito malaking, malaking dapat natin pagbasihan, itong isang babae. Ang kanyang pananampalataya, na walang-wala ka, naubos na yung lahat na ari-arian mo, pero dahil sa kanyang faith, doon siya gumaling. Kaya yan ang gayahin natin, yung babae. Kailangan natin magpalakas ng natin, yung faith. Kailangan meron tayong sa puso natin, arsenal. Ano ba yung arsenal? Mayroon kang weapons sa heart mo. Every time there is a trial, trouble, no, magaling na ako. Kaya ko to. Mayroon kang weapons. Dahil pag mahina ang faith mo, doon papasok si taning sa'yo. Yan, mahina to. Mahina to. Isang utos ko lang to, susunod sa akin to. Pero pag mayroon kang arsenal, may weapon ka sa heart mo, laging-lagi ka nagpipray, lagi-lagi ka nag-worship kay Lord, lagi-lagi mo siyang kinakausap. Habang ginagawa mo yun araw-araw, yung faith mo, arsenal mo, tumitibay sa heart mo. Hindi ka kayang tibagin ng kaalaban. Hindi ka kayang tibagin ni Sataning. Hindi ka kayang utusan ni Taning. Kasi, malakas ang pananampalataya mo sa Panginoon. O kapatid, sana may nakuha tayo sa maiksi kong explanation concerning about faith. Good day everyone. Kita-kita tayo ulit sa another kong topic. God bless us all.